Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Ano ang Totoo Dito? Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, marami kasi sa aking nagtatanong lagi, Attorney, ano bang totoo dito? O marami kasi mga issue, maraming mga nangyayari sa bansa natin, sa mundo. Nalilito ang ating mga kababayan sa dami ng fake news at kasinungalingan. Kaya magtatanong sa atin, anong totoo dito? So gumawa na ako ng regular na segment, ang tawag ATD. Ano ang totoo dito? Papanood niyo po ito sa aking Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo at lagi niyo nang aabangan itong aking regular na segment, araw-araw ito, ano ang totoo dito? Hmm? Kakasuhan si Ombudsman Boying Rimulya? Ha? At posibleng impeachment pa raw, Oh, yan. Yan ang sabi ng mga DDS, ha? Pinag-iisipan daw nilang kasuhan, hanggang sa impeachment kung maaari itong si Ombudsman Boying Rimulya. Ano ba ang totoo dito? Posible nga kayang makasuhan? At kung makasuhan si Ombudsman Boying, magtagumpay kaya ito, lalo na ang impeachment? Sino ang nagsabi nito? Ang nagsabi nito si Attorney Israelito Torion. Si Attorney Israelito Torion, yan yung abogado ni Kibuloy. Yan din yung abogado ng mga Duterte doon sa petition sa Korte Suprema, sa habeas corpus. Ah, ano ito? Abogado talaga ito ni Kibuloy at ng mga Duterte. Eh ngayon, dahil sa inamin na nga ni Ombudsman Boying Rimulya, di ba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, inamin niya na nakipag-meeting nga siya sa mga investigador ng ICC, dalawa yata yun. Kasama ni Trillanes, ni dating PNP Chief Nicolas Torre, doon daw sa bahay niya sa Bel Air, sa Makati. Inamin niya yun. Oh, kaya lang, ang sagot niya, ano ngayon? Anong mali doon? Anong masama doon? Pinuprotektahan ko lang naman yung mga Pilipino na magtitistigo sa ICC. Siyempre, Justice Secretary ako noon. Nung nakipag-usap daw siya sa ICC, Justice Secretary siya. Wala siyang nakikitang mali doon. Sabi niya, kinakailangan niyang protektahan ang mga Pilipino na magtitistigo doon sa ICC. Kaya ano siya, kung inarrange man ni Trillanes yung meeting na yon, wala siyang nakikitang mali doon. Sabi ni ngayon tinanong si Ombudsman Boying Rimulya, ay bakit kasi nagbago kayo ng stand? Hindi naman ganyan ang stand ng gobyerno. Ay di ba ang stand ng gobyerno dati hindi magko-cooperate sa ICC? Ang simple lang ang sagot ni Ombudsman Boying. Sabi niya, ay noon yun. Iba na ngayon. Marami nang nagbago. ha? Marami nang nagbago. Iba yun. Iba na ngayon. Sabi niya. Ngayon, itong kampo ng Duterte, sa interview ni Israelito Torion, pwede daw nilang kasuhan ng perjury. Bakit perjury? Ay kasi 'di ba nag-appear sa Senado si Ombudsman Boying Rimulya. Yung investigasyon ni investigasyon ni Jaime Marcos, ay 'di ba matapos maaresto si Duterte at madala sa ICC, nagpatawag kaagad ng investigasyon yung komite ni Jaime Marcos sa Senado, yung Senate Committee on Foreign Relations. At sa investigasyon na yon ng komite ni Jaime Marcos, dinidiin niya talaga, pinipin down niya, gusto niyang idiin itong si General ano pa noon, PNP Chief General Nicolas Torre, at saka si John Vic Rimulya, itong si DOJ Secretary pa noon, si Boying Rimulya, tapos yung ambassador, sila Kanilaw, yun yung mga hindi pa noon PNP chief si Torre, si IDG chief pa. Ang PNP chief pa noon si Marbil. Yun ang mga pinipilit ni Aimee na madiin doon sa pagdinig ng Senado. Kaya lang ang sabi doon ni Ombudsman Boying, hindi naman kami sa ICC nag-cooperate. Sa Interpol kami nag-cooperate. Tinurn over ng gobyerno si Duterte sa Interpol, sabi niya. Hindi naman sa ICC. Yung Interpol ang nagdala sa ICC. Kaya sabi niya, yun ay cooperation ng Interpol sa ICC. Ay hindi, yun yung cooperation ng gobyerno sa Interpol, hindi sa ICC.
O ngayon ay kasi sinabi nga ni Ombudsman Boying na nag-meeting sila ng ICC, inano niya na yan, inamin niya na yan ngayon. Gusto siya ngayon na habulin itong mga DDS. Oh, nagsinungaling ka pala doon sa pagdinig ng Senado, di dapat kasuhan ka ng perjury. At dahil nagsinungaling ka dyan, dapat ma-impeach ka. Oh, yan yung ano naman ngayon. Ano kayang mangyari dyan? Unang-una, hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Ha? Hindi siya pwedeng makasuhan ng perjury kasi criminal case yan. Hmm? Bawal 'yun. Ang isang impeachable official, ha? Hindi mo siya pwedeng kasuhan, ha? Dahil impeachable official siya. Pwede mo siyang kasuhan pero hindi naman 'yan i-entertainin ng hindi naman 'yan i-entertainin ng korte. Kasi nga impeachable official. Kung gusto mo siyang disiplinahin o gusto mo siyang tanggalin sa kanyang pwesto, impeachment. Oh. Kaya nga katulad din 'yan ni Sara Duterte. Impeachable official. Pwede mo ba siyang kasuhan sa Sandigan Bayan? Hindi. Kinasuhan siya sa ombudsman para lang imbestigahan ng ombudsman. Pero kahit naman may investigasyon yung ombudsman kay Sara, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal kasi impeachable official siya. Pwede siya i-impeach. Ganon din yan si Ombudsman Boying. Impeachable official yan. So, kung impeachable official yan, kakasuhan nila saan? Sa ombudsman. Pag kinasuhan nila sa ombudsman, kahit pa mag-inhibit si Ombudsman Boying, imbestigahan lang yan ng ombudsman, pero hindi siya pwedeng kasuhan. So ang pwedeng gawin nila, ng kampo ng Duterte, nila Atty. Torion, impeachment. O, ang tanong ko ngayon, pag inimpeach ba nila si Ombudsman Boying, makalusot kaya sa Kamara? ha? Ha? Sufficient in form in substance, sufficient, tapos probable cause, tapos kailangan ng 1/3 ng mga kongresista ang bumoto. Wala. Dito nga sa impeachment ni Sara, isa lang yung kakampi ni Sara, si Suntay lang. So ibig sabihin, ano yun? Propaganda lang yun ni Torion. Kakasuhan nila si Ombudsman Boying. Hindi naman yan makakasuhan ng perjury kasi impeachable official. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Hindi siya pwedeng kasuhan ng criminal case. Pwede siya i-impeach. O ang problema, pag in-impeach mo yan, dadaan yan sa House of Representatives. Suportahan naman kaya ng mga kongresista ang impeachment ni Ombudsman Boying Rimulya? Wala. Wala yan. Wala yan. Kaya wag na lang, magpapagod lang sila. Ha? Kasi kasuhin nilang nila yung problema ni Sara sa impeachment, sa kan Duterte dun sa ICC. Pag-iinitan nila si Ombudsman Boying, wala yan. Kaya nga si Ombudsman Boying pag nagsasalita, ano ngayon? O ano ngayon? O di ba? May ano yon, may panghamon yon. Sige, gusto nyo. O, kasuhan nyo ako, impeach nyo ako. O, walang problema yan. Kasi alam ni Ombudsman Boying, hindi naman magpo-prosper yan. O, anyway, hayaan natin sila Torion kung anong naiisip. Pero wala yan, walang mangyayari dyan. O, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong pag-usapan natin itong may picture na kumalat. Billionaire News Channel ang nagkalat nito. Nagkita si Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya at saka si Senador Bam Aquino. Tapos kinalat ng kinalat ng Billionaire News Channel. Kaya lang ang caption ng Billionaire News Channel may intriga. Ano na ba ito? Para na ba ito sa 2028 elections? So nang iintriga ngayon ang Billionaire News Channel na yung bang pagkikita na yon ni SILG o Secretary of Interior and Local Governments Junvic Rimulya at ni Senador Bam Aquino ay para na sa 2028? Ano kaya ang kanilang pinag-usapan? Bakit sila nagkita? O yun. Bakit kasi kinakabit ito sa 2028 elections? Alam naman natin na si Junvic Rimulya nasa administrasyon ni Marcos. Si Bam Aquino identified yan sa kampo ni Leni Robredo. So ngayon,
pinag-uusapan itong si Junvic, isa ito sa nababanggit na posibleng kumandidato sa parte ng administrasyon. Presidente, vice presidente, senador o anuman, tinanong nga yan si Buying, kayo po ba'y tatakbo sa 2028 bilang presidente? Sabi niya, ah, hindi ko pa yan nadidesisyonan. Pwede yan. Lahat naman pwedeng mag-isip na magpresidente. Sabi niya. So ibig sabihin, hindi niya sinabing oo, hindi niya rin sinabing hindi. Ang sinasabi niya lang, hindi niya pa yan napag-iisipan. Sa administrasyon kasi, ang mga lumalabas na pangalan ng posibleng kumandidato, kung magpapakandidato sila, si Budjun Vicrimulya nga, saka si Torre, o kaya si Tolfo, o kaya si Vince Dizon, o kaya si Gibo Teodoro. Yun yung mga medyo nababanggit na mga posibleng kumandidato sa administrasyon. Dahil nga si Junvic yung medyo parang laging nagpapa-interview ngayon, at saka medyo parang siya yung nababanggit na posibleng maging pambato ng administrasyon, o kaya tapos nakipagkita kay Bam. Si Bam Aquino naman, nababanggit din ang pangalan sa parte ng oposisyon. Kung tatakbo si Leni, pwede siyang mag-vice. Kung tatakbo si Risa, pwede siyang mag-vice. Or pwede rin na siya ang magkumandidatong presidente. May nagtutulak sa kanya na kung hindi tatakbo si Leni, si Bam daw ang gusto nila, hindi daw si Risa. Mayroon namang nagsasabing hindi, si Risa. Kaya ibig sabihin, si Bam Aquino, isa sa tinutulak na posibleng pambato ng posisyon, yung mga dating pwersa ni dating Vice President Leni Robredo. Nagkita yung dalawa, si Junvic at saka si Bam. Tapos may picture, ikinalat ng Billionaire News Channel. Tapos hindi naman alam anong pinag-usapan nila, bakit sila nag-meeting. Di syempre, bigla ngayon, ang caption na ngayon, ang usapan na ngayon, Junvic Bam na ba sa 2028? Ibig sabihin, pag nagsanib yung pwersa ng Marcos at saka yung kay Leni, hindi pala si Leni ang tatakbo, magbabay si Bam kay Junvic, yung ba? Or Bam Junvic ba yan? So, ang problema niyan, hindi naman yan kukumpirmahin ni Bam Aquino. Si Bam Aquino matipid sa mga ganyan, ayaw niya daw munang pag-usapan yung politika sa 2028. Si Junvic naman, syempre hindi niya rin sasabihin kung anong napag-usapan nila. Kasi baka ang usapan nila isikreto lang kung anong napag-usapan. Anyway, ano yan, wala naman talagang malinaw na press release kung ano nga ang napag-usapan ng dalawa at bakit sila nagkita. Uminit lang yung napag-usapan lang yung anggulo ng politika dahil Billionaire News Channel ang nag-anggulo noon. Ang Billionaire News Channel kasi pag may intriga, talagang ginagawan kaagad yan ng balita or ng anggulo ng Billionaire News Channel. Pero sabi ng iba, kasi ang advocacy ni Bam Aquino, di ba, yung mga classrooms, yung mga eskwelahan. Siyempre yung programa ngayon ng yung pag-a-accelerate ng paggawa ng mga classrooms. Ang mangungontrata na sa paggawa ng mga classrooms, hindi na mga kontraktor ng DPWH, kundi LGUs na, local government units. Di siyempre ang mga LGUs under yan kay may supervision diyan si DILG Secretary Remulla. So baka yun ang purpose ng pag-uusap nila. Anyway, ang problema naman kasi, hindi naman nila sinasabi kung ano yung sadya ng pag-uusap nila. Kaya linalagyan ngayon ng anggulo ng politika. Na hindi naman maiiwasan dahil nga mainit nga ngayon ang issue ng politika eh. Kaya pag may mga ganyan na nagmi-meeting, nagkikita, nag-uusap, talagang lalagyan yan ng anggulo ng politika. Lalo pa, Junvic Remulla yan at Bam Aquino. Si Junvic identified sa administrasyon, si Bam Aquino naman identified kay Leni Robredo. At matagal nang pinag-uusapan na posibleng magsanib ang dalawang pwersa, bagamat wala pa namang final na mga developments o kung ano man. Anyway, sana magsalita sila Junvic at saka si Bam. Ano nga ba ang kanilang napag-usapan? Bakit nga ba sila nagkita? Abangan natin. Baka naman may ilalabas silang advisory sa publiko. Ito mga kabunyog, mga kababayan, okay din itong si Laila de Lima. Natatawa tayo dito kay Laila de Lima. Si Congresswoman Laila de Lima, mahilig din itong mga asara.
Magaling din pala itong mang-asar si Laila de Lima. Bakit? Eh pumasok dun sa kamara, sa Kongreso, hila-hila yung maleta, tapos may hawak pang paper bag. Ha? Oh, ha? May hila-hila siyang maleta tapos may hawak na paper bag. Bakit sinasabi nating nang aasar si Laila? Eh di ba, nadadawit yung pangalan niya dito sa controversial na mga malita-malitang ito. Yung ano, yung ini-expose o ano daw, ah, expose nga nitong 18 na ex-Marines daw na to, na present ni Attorney Baligod at saka ni Mike Defensor. O sabi nila, nagdala daw sila ng maleta ng pera kay Laila de Lima. At galing daw yun kay Saldico. O di siyempre, pag galing kay Saldico, galing sa mga flood control o mga proyekto. O, hindi naman nila sinabi kung bakit binibigyan si Laila de Lima. O, ang sabi lang nila nitong mga 80 na ex-Marines na to, basta alam daw nila, pera ang laman ng binigay nila kay Laila, galing yun kay Saldico. Kung para saan yun, hindi daw nila alam. Pero nung bandang uli, kasi nga umalma si Laila de Lima, kasi sabi ni Congressman Laila, ano naman ako bibigyan ni Saldico, naging congresswoman lang ako nito ng 2025 mula June 30. Ay ang pinag-uusapan nila, June 22, ay 2022 pa daw yan, hanggang 25. Pero nang maging congresswoman siya, sabi niya, wala na si Saldico. Wala na si Saldico. Kaya imposible yan, sabi ni Laila de Lima. Nakakulong daw siya nung mga 22, 23 na yan na taon. Oh. Kaya sabi ni Laila, hindi totoo yan. Oh. Bigla ngayon nag-sorry si Baligod. Sabi ni Libby Baligod, hindi naman, sorry kung nasama namin si Laila de Lima. Tapos nagbago ng kwento itong mga Marines, hindi daw maleta, paper bag daw. Paper bag daw. O kaya ngayon, dala-dala ni Laila de Lima pagpasok sa kamera, maleta, saka maleta saka paper bag. O sige, ito yung maleta, ito yung paper bag. Ngayon, pinakita ni Laila kung anong laman ng maleta at saka anong laman ng paper bag. Ang laman nun, mga papeles para sa impeachment ni Sara. Ibig sabihin, maraming mga papeles sa impeachment ni Sara kasi siya yung nag-endorse ng third impeachment complaint eh. Si Laila, siya talagang mag-a-argue nung impeachment complaint. Kaya ito, parang nang-aasar si Laila na, ito yung sinasabi niyong maleta, ito yung sinasabi niyong paper bag, ang mga laman niyan, papel para sa impeachment ni Sara. Saka naman talaga, masyadong pilit yung yung ganong naratibo ng mga 80 na ex-Marines na yon. Kung sinabi lang sana nila na part sila ng security ni Saldico, tapos nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera kay Romualdez, kay Stella Kimbo, kila JJ Suarez, malapit pa sa katotohanan yon. Pero nung binanggit na nitong mga ex-Marines na ito, si Laila de Lima, Makabayan Black daw, si Franz Castro, Arlene Brosas, dinalahan din daw nila ng pera, mali-malita na naman na pera, ay wala na. Nasira yung kredibilidad ng kanilang testimonya. Kaya yan yung problema dyan sa dyan sa grupo na yan ng 80 na ex-Marines. Sasabihin mo si Laila de Lima tumanggap ng mali-malitang pera, wala na. Gumuho na ngayon yung kanilang, kaya lang kailangan kasi nilang siraan si Laila, kailangan nilang siraan si Franz Castro at ang Makabayan Black dahil para nga yan sa impeachment ni Sara. Yang paglitaw na yan ng 80 na ex-Marines para siraan yung mga kongresista na aktibo sa pag-impeach kay Sara. Para siraan yan, para sabihin na bayad yung mga yan, binigyan niya ng mali-malitang pera. Ngayon, sino ba ang mga aktibo sa impeachment ni Sara? Ay di yung Makabayan Black, sila Franz Castro at sa Laila. Pero ang problema, pagbanggit nila na tumatanggap daw ito ng mga pera, wala, hindi na. Kaya nga, parang nang-aasar si Laila, pumasok, may dalang maleta. Pumasok, may dalang paper bag. O sige, kahit itong maleta, kahit itong paper bag, tingnan nyo kung anong laman ito. Impeachment ni Sara. Ha? Impeachment ni Sara. Kaya sabi natin, magaling din magaling din yung ginawa ni Laila. Inaasar yung mga naninira sa kanya. Pinalalabas kasi nito, parang si Laila de Lima, kaya aktibo si Laila sa pag-impeach kay Sara kasi bayad siya.
Hmm? Yun ang ini-insinuate dun, eh, na kaya si Leila de Lima aktibo sa impeachment ni Sara dahil bayad siya. Oh, binigyan siya ng milyon-milyong perang laman ng maleta o kung ano man yun, paper bag man yun. Eh, hindi naman ganyan si Leila de Lima. Sinusulong ni Laila ang impeachment ni Sara kasi ang advocacy ni Laila, anti-corruption, pagpapanagot sa mga korap. O yun. Hindi yun dahil may perang binayad sa kanya or binigay. Wala yun. Kaya masyadong ano yung narrative nitong mga ex-marines na to, eh. Kaya lang yun ang tinuro sa kanila nila Defensor at nila Baligod, eh. Oh, isama mo si De Lima, isama mo sila nyo, isama nyo si De Lima, isama nyo si Arlene Brosas, si Franz Castro para masira sila. Para lumabas na kaya sila nag-i-impeachment kay Sara dahil bayad sila. Oh, tumanggap sila ng milyon-milyong pera nakalagay sa maleta na sila ang nag-deliver man. Kaya actually nung bandang huli, iba na yung kwento nila. Hindi naman daw maleta, paper bag. Tsaka hindi daw nila dineliver kay Laila. Si Laila daw ang kumuha doon daw sa townhouse. Nag-meeting daw sa si Romualdez at saka si Saldico. Eh, mga kabunyog mga kababayan. Hmm? Ano yan? Kaya gumuho yung narrative ng mga mga ex-marines na ito dahil diyan. Nagkamali sila dun, eh. Sisiraan nila si Laila, o ayan, inano tuloy, inasar sila ni Laila, o ito na yung maleta at paper bag. Okay, sige mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.